gitna ng dilim, ako'y nag-iisa. Pipit ang bigat ng mundo, walang makakalinga. Tahimik ang luha, sigaw ng damdamin. Di ko alam kung saan ako patutunguin. Ngunit dumating ka, tila liwanag sa ulap. Tahimik mong pakikinig, gumaan ang bigat. Dear Counselor, salamat sa iyong gabay. Sa bawat salita, unti-unting gumagaan ng buhay. Ang kwento ko'y naging kwentong tagumpay. Dahil sa'yo ako'y muling bumangon at naglakbay. So we have another topic now, love or trauma bond. It's okay not to be okay. Totoo naman yun kasi akala natin hindi tayo pwede mag-pretend, ano? Kasi heart or human demands to land on the truth. And when it learns to accept, it does not die, but rather gets extra stronger. Magandang araw, katagumpay. Ako po ang makakasama nyo ngayong araw upang yung softness and kindness na counselor ninyo. Kumusta ang puso mo, katagumpay? Minsan, mahal natin ang isang tao kahit paulit-ulit tayong nasasaktan. Tapos sasabihin natin, mahal ko kasi siya eh. Pero baka hindi pagmamahal yan. Baka ang tawag dito ay trauma bond. Ngayong episode, let's talk about how to know the difference between real love and emotional addiction. So meron tayong mga pag-uusapan dito. What is trauma bond? Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Red flag in relationship are warning signs that indicate unhealthy or manipulative behavior. Example, include controlling behavior, lack of respect, love bombing, and emotional or physical abuse. These behaviors may start subtly but tend to become more problematic over time, potentially leading to toxic dynamic. Makikita natin, kahit nakikita natin mga red flag kasi mahal ko siya eh. Pero hindi mo alam, in the long run sa relationship ninyo ay ikaw naman na maa-abuse. Okay, ano ba yung biggest red flag in a guy? Common red flags in men can include jealousy, controlling behavior, lack of communication, emotional unavailability, and manipulation. What is trauma bond relationship? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Parang, alam nyo, it's a different name but the same as a battered wife o yung ngayon yung term noon, ngayon iba na yung term ngayon. That is trauma bond relationship. A trauma bond is a connection between an abusive person and the individual they abuse. It typically occurs when the abused person begins to develop sympathy or affection for the abuser. This bond can develop over days, weeks, months. Not everyone who experience abuse develop a trauma bond. Depende sa iyon. Depende sa iyong kakayanan, no? Kasi mayroong very strong woman, no? Or strong man, whatever. Then, may mga signs kasi na makikita mo kung trauma bonded ka, you feel a strong emotional attachment to your abuser. Parang ang ganito, no? Ina-abuse ka pero grabe yung attachment mo sa kanya. Despite the abuse, you may feel a deep affection for your abuser. Red flags in men can include jealousy, controlling behavior, lack of communication, emotional unavailability, and manipulation. Okay. So,
makikita natin ang hirap pag nandun na tayo talaga. So, pag-aralan natin. Paano ba mahihil itong tinatawag nating na trauma bond, no? How healing clarifies love. So, okay, alam natin how to understand our needs. Healing often involves exploring post-trauma, negative patterns, and unmet needs. This process helps us understand what truly fulfills us and what we require in relationship. This knowledge is crucial for recognizing genuine love and distinguishing it from codependency or unhealthy attachment. Ano ba dapat natin gawin? We have to set boundaries, no? Healing allows us to establish healthy boundaries. Kailangan alam natin kung hanggang saan lang tayo. Pangalawa, developing self-love. Alam nyo, dapat mahalin muna natin ang sarili natin bago tayo magmahal sa iba. Ang hirap, ang hirap magbigay kapag wala ka na. Parang sagad ka na, drain ka na. Ano pa? Recognizing red flags. So we have to understand our own emotional needs and vulnerabilities. We become more attuned to the behavior of others. So dapat pala alam natin yun. Recognize red flags. Cultivating emotional safety. Healing helps us to develop emotional resilience. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Capacity to regulate our emotion in stressful situation. Ano pa? Experiencing authentic love. When we are healed, ngayon, healed ka na, we are better able to experience love authentically. Yung totoong pag-ibig. Kasi hindi ba ang totoong pag-ibig, nagsasacrifice ka, hindi puro pansarili, yun ang tunay na pag-ibig, no? Pwede ka mag-sacrifice sa iba, alang-alang sa iyong pag-ibig. So, ganun pala yun, ano? Give and take. Ano pa? Healing and forgiveness. Healing can lead to forgiveness, which is essential for moving forward in relationship. Healthy love generally promotes well-being. Ang ganda pala, no? Pagka pala yung love, yung healthy love talaga, hindi trauma ban, nagpo-promote pala yan ng magandang pagkatao, yung well-being mo, including your physical and mental health, no? Healthy love, positive impact on physical health. Yan, pagka healthy pala ang love, positive impact on physical health, lagi kang masaya, hindi ka sakitin, ano pa, mental health benefits. Syempre, pag strong relationship can reduce anxiety, depression, and other mental, sabihin natin na irregularities o sabihin natin na hindi healthy. So maganda pala pagka totoo yung pag-ibig, authentic love, mental health benefit. Ano pa? Enhance well-being. Love and companionship can lead to a greater sense of purpose, happiness, and overall well-being. Reduce pain. Sabi nga, yung romantic love daw can even reduce pain sensitivity. Ano pa? Habitual pain. Physical health impact. Chronic pain can cause fatigue, sleep disturbances, weakened immune system, and decrease mobility. Mental health challenges. Pain can lead to depression, anxiety, and difficult managing daily activities.
impact on relationship. Chronic pain can strain relationship and create emotional challenges for both partners. No? Negative behavioral cycle, chronic pain. Uy, ganun pala yun, no? Yung chronic pain may reduce motivation for positive activities, leading to a cycle of negative behavior. Naku, ang pagmamahal ay hindi sakit. Ito ay galing sa puso. Kaya pala, kung talaga authentic ang pag-ibig natin, very healthy tayo. Body, soul, and spirit. You deserve a love that heals, not one that harms. Sulatan mo kami kung kailangan mo ng ligtas na makikinig. Dito sa Dear Counselor, lagi kang may kakampi, lagi kang may tagumpay. Dito sa Dear Counselor, ang focus natin to heal hearts, guide souls, and nurture purpose. Tahimik ka lang, pero mabigat na pala ang nararamdaman mo. Ikaw ba yon? Sa Dear Counselor, hindi ka huhusgahan dito. Nakikinig kami or makikinig kami sa iyo at tutulong na hanapin ang ilaw sa gitna ng dilim. Kung may pinagdaraanan ka, handa kaming samahan ka. Dahan-dahan, may pag-asa. Pakinggan, pag-isipan, kumilos, dahil may tagumpay din sa bawat luhang natutuyo. Yan ang ay dapat. Gumaan ang bigat. Dear Counselor, salamat sa iyong gabay. Sa bawat salita, unti-unting gumagaan ng buhay. Ang kwento ko'y naging kwentong tagumpay. Dahil sa iyo, ako'y muling bumangon at naglakabay-kabay.